Tara gar, samahan niyo magpa-change oil ng motor. Kaya naman kinuha ko na yung Petron motorcycle gear oil dyan at ilalagay ko nga pala yan sa aking bag. Naisipan ko ipa-change oil ng aking motor mga gar, kasi nga nung nakaraan pumunta ako ng Hagonoy ay biglang nagbago yung tunog ng kanyang makina. Kaya naman agad ako nagduda at ang hinala ko baka kailangan na talagang palitan ng langis. Pagkatapos ko nga kuhanin ng aking helmet ay nagpaalam muna ako sa aking poging anak na si Clarence Tot. Baka si Clarence Tot yan. Paglabas ko nga mga gar ay nakita ko ang aking bike na dati kong ginagamit sa trabaho. Kinetic nga pala ang pangalan yan. Napakasipag niyan mga gar, kaya naman kahit may motor na ako ay hindi ko yan ibibenta. Bago nga tayo umalis mga gar, ipeflex ko muna sa inyo ang aking napakaangas na motor. Pinangalangan ko nga pala yan si Gaspar. Gaspar nga pinangalan ko sa kanya dahil my favorite fruit is banana that will reminds me the color of wisdom. Sobrang angas mga gar, baka si Gaspar yan. At syempre mga gar, bago tayo umalis ay magpapapogi muna tayo. Nagsuot nga pala ako ng face mask niya para pag nagsuot ako ng helmet ay napakaangas tignan. Baka si Gaspar yan. Pagkatapos nga mga gar ay kinuha ko na kagad ang aking bag at tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Parang iba yata yung kinalabasan mga gar, parang nagmukha akong hold upper dyan. Baka mamaya neto ay mapagkamalan ako, parahin ako ng LTO, napakahirap na, wala pa naman akong lisensya. Diyan nga mga guys, sinabihan ko yung asawa ko na pumunta siya sa labas at videohan niya ako para naman magmukha makatotohanan yung ginagawa kong vlog. Ini-start ko na yung motor ko dyan mga gar at syempre konting check sa busina at preno, baka naman kasi mamaya ay sira. Sasakay na nga sana ako sa motor mga gar, pero naisip ko yung cellphone ko nga pala may iwan. Pagdating nga dito sa paggawaan ng motor mga gar ay nagmasin-masin muna ako at napansin ko nga itong isang NMAX 155 na to. Napakaangas ng forma niya mga gar, pero wala siyang ubra kay Gaspar. Bukod kasi sa lasog-lasog ng upuan ni Gaspar ay napakabusilak naman ng kanyang kalooban. Baka si Gaspar yan. Habang naghihintay nga ako mga gar ay may napansin na naman ako isang NMAX 155 at kulay pula ito. Napakaangas nga tingnan mga gar at mukhang may tatalo na kay Gaspar sa pormahan. Napakatagal ko na naghintay dyan bago mapa-change si Gaspar dahil nga dito sa MIUI na to. Napakaselang kasi ng mga parts ng MIUI na yan mga gar. Isang pukpok ba lang kasi ay siguradong matatanggal yung swing arm. Habang naghihintay nga tayo mga gar ay ipeflex ko muna ulit si Gaspar. Konting background check nga muna tayo kay Gaspar mga gar. Nakuha ko nga pala yan sa Repo Motorcycle Shop dyan malapit lang sa Katmon. Dahil nga hindi ko kayang kuhanin ng cash si Gaspar ay kinuha ko na lang yan ng installment. Sa halagang 30,000 nga lang ay naiuwi ko na yan si Gaspar at nag-down lang ako ng 1,000. Wala nang CICI dahil second hand lang yan. Kapag kasi second hand lang na motor ang kukuhanin mo ay wala nang CICI yan at may uwi mo agad yan in one day process. Nung unang mga gar ay mukha talagang kawawa yan si Gaspar dahil nababalot yan ng alikabok at sila lasog-lasog pa ang kanyang upuan. Hindi na nga ako nagdalawang isip mga gar at kinuha ko kagad yan si Gaspar. Nung sinubukan ko nga patakbuhin si Gaspar ay hindi nga ako nagkamali na napakaganda pa ng kanyang makina. Konting linis, konting punas at konting tire block lang at boom, bigla na lang gumanda si Gaspar. Sobrang kintab na kagad ng kanyang body. Nakakalungkot lang isipin na mukhang pinahirapan siya ng kanyang dating amo dahil mukhang kinabitan siya ng sidecar. Kung mapapansin nyo kasi yung footrest niyan mga gar ay parang may naka-welding na angle bar at parang kabitan nyo ng tornilyo. Pero walang problema sa akin yung mga gar dahil buwang napakalakas pa naman ng makina ni Gaspar. Talagang man napakaangas. Baka si Gaspar yan. Dumating na nga ang oras at si Gaspar na ang next and si kuya ay pinaprepare na yung mga gagamitin para kay Gaspar. I-change oil na nga pala yan. Sa mga hindi nga pala sanay mag-change oil ay parang video tutorial na rin to para sa inyo. Diyan nga guys ay gagamit lang si kuya ng tabo bilang pangsahod sa tatapon na langis sa ilalim. Gagamit nga rin pala siya dyan ng 17 na pamihit para lawagan yung tornilyo sa may bandang ilalim. Pagkatapos mga maluwagan yung tornilyo sa ilalim ay sasahurin mo lamang yan ng tabo para masahod yung langis na tatapon. Madali lang naman mag-change oil ng motorcycle engine kaso nga lang wala tayong pamihit kaya pina-change oil ko na lamang yan sa talyer. Mabuti na nga lang mga gar ay may bukas na motor shop ngayon kahit linggo. Dahil kung ipagpapabukas ko pa ito ay wala na akong time para ipa-change oil pa tong si Gaspar dahil meron na akong pasok ng Lunes at 12 oras nga po pala yung pasok ko dun. Pagkatapos nga mapatuloy ng gusto ni Kuya yung lumang langis ay sasalinan niya na yan ng bagong langis gamit yung kanyang napakaangas na improvise na imbudo. Pagkatapos nga mailagay ni Kuya lahat ng langis ay tinakpan niya na ito agad. Siguraduhin nyo guys na hindi mabubuksan ng basta-basta yung takip ng inyong engine. Kasi naman mga gar baka mapagtripan ng inyong engine at bukasan ito, lagyan ito ng buhangin, siguradong masisira ang inyong gear. Inabot ko na nga yung bayad mga gar at 50 pesos lang pala magpa-change oil. Pero dapat may sarili ka ng daladalang langis. Para naman labor na lang inyong babayaran. Pagkatapos nga iabot sa akin ni Kuya yung sukle, dumaan muna ako ng Chicken Star para bumili ng ulam. Pagdating ko nga dyan ay bumili kagad daw kay ate ng pritong manok. Sinabi ko nga sa kanya na puro kaliwang parte lang ibigay sa akin kaso wala daw. Nakaka-bad trip nga mga gar kaya sinabi ko na lang kay ate na kahit ano na lang ibigay niya sa akin basta left-handed.
Pagkaabot nga sa akin ng sukli ay nagulat ako sa kaharap ko. Malakaro yan noon datingan, napakaangas ng pormahan. Baka yung pilihan doon ng chicken star yan. Sheesh! Pagkatapos nga yan, inilagay ko na kagad sa bag ko at nagsuot na kagad ako dyan ng helmet. Konting ayos ng face mask, konting tingin-tingin sa gilid, sabay pakit ng bahagya. Napakaangas mga gar, baka si Gaspar yan. Sheesh! Pagkatapos nga yan, sinusiyan ko na kagad ang aking napakaangas na motorsiklo na si Gaspar. Bago nga ako umalis ay nag-mirror shot muna ako dyan. Napakaangas ko talaga tignan pagkasama ko si Gaspar. Sheesh! Pag uwi ko nga sa amin, sinabihan ko agad yung asawa ko na video na ako habang paparating para naman magmukhang makatotohanan talaga yung aking vlog na ginagawa. Hanggang dito na nga lang ang ating video mga gar, huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe para naman updated kayo sa mga gagawin namin video ni Gaspar sa mga susunod na araw. Hanggang dito na nga lang mga idol, napakaangas ko talagang tignan yan, baka si Gaspar yan. Sheesh!